Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga para sa lahat ng tumatangkilik ng tinapay mula sa langit. Tayo ay muling babasa at magbubulay sa aklat ng mga hukom, Kabanata 2 at mga talatang 4 hanggang 6 na pinamagatang The People Respond with Weeping and Sorrows. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po muna'y manalangin. Aming Diyos na tapat at dakila, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Ikaw ang manguna at mangusap sa bawat isa. Pakalinisin mo ang aming mga puso upang maluwag naming matanggap at maunawaan ang mensahe mo sa araw na ito. Ito ang aming samo at dalangin sa butihin mong pangalan, Panginoong Yesus. Amen at amen. Sabi sa Judges 2 verses 4 to 6, NIV po ang ginamit ko. When the angels of the Lord had spoken these things to all the Israelites, the people wept aloud, and they called the place Bokim. There they offered sacrifices to the Lord. After Joshua had dismissed the Israelites, they went to take possessions of the land, each of his own inheritance. At sa Tagalog naman po, sa RTPB, sabi din ay, matapos sabihin ito ng mga anghel ni Yahweh, nag-iyakan ng mga Israelita kaya tinawag nilang Bokim ang lugar na iyon at naghandog sila roon kay Yahweh. Pinalakan na ni Joshua ang mga Israelita at kanilangang tinirahan ng mga lupaing nakatalaga para sa kanila. Sabi sa Kabanata 4 na nang sabihin ng mga anghel ng Diyos, ito nag-iyakan ang mga Israelita. Bakit kaya sila nag-iyakan? Ano ba ang sinabi ng anghel ng Diyos? Balikan po natin ang talata 1 to 3. Sabi dito, mula sa Gilgal nagpunta sa Bokim ang anghel ni Yahweh. Sinabi niya sa mga Israelita na inilabas ko kayo sa Ehipto at dinala sa lupain na aking ipinangako sa inyong mga ninuno. Sinabi roon na hindi ako sisira sa ating kasunduan. Sinabi ko rin na huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga roon. Sa halip ay gibain niyo ang kanilang mga altar. Ngunit ano ang ginawa ninyo? Hindi niyo ako sinunod. Kaya ngayon, hindi ko sila paalisin sa lupang pupuntahan ninyo. Magiging tinik sila sa inyong landas at ang mga Diyos-Diyosan nila ang magiging mabigat na pagsubok nyo. Iyon pala ang dahilan kung kaya sila ay tumangis at nalungkot. Kaya naman, ang emosyonal na tugon na ito ng mga Israelita ay imbis na umasa sa kabila ng pagtangis at panagkoy at sa kanilang inasal na ito, makikita na may malalim na epekto para sa kanila dahil makikita sa kanila ang kalungkutan at pagsisisi. Ngunit ang kanilang reaksyon ay hindi naging tunay at pangmatagalan dahil ang tunay na pagsisisi ay ipinapakita sa gawa. Maaari tayong magsisi tungkol sa mga bunga ng ating kasalanan nang hindi nagsisisi tungkol sa mismong kasalanan. Maaari tayong umiyak at magpakita ng panlabas na pagsisisi nang hindi kailanman nagsisisip sa ating kalooban. Ito ang dahilan kung bakit tinamon ng Panginoon ng Israel sa panahon ni Joel na makita sa Joel 2:13 at mas mabuting makita ng tao ang tunay na umiiyak dahil ang kanilang kasalanan at hindi siya dapat panghinaan ng loob. Alam natin na ang luha ay natural na patak ng tubig at madaling mawala, tama po. Ngunit ang isang butil ng pananampalataya ay mas mabuti kaysa sa isang galong luha. Kaya naman ang tunay na pagsisisi ay mas mahalaga kaysa isang agos ng pagtatangis. Kaya ang kanilang ginawa ay naghandog sila. Kaya ito ang paraan noon kapag nagkakasala ang mga Israelita, sila ay naghahandog ng mga susunugin. Ginagawa nila ito upang patutuon ang kanilang pananampalataya. Kaya mga kapatid, matutunan natin makinig at sumunod sa presensya ng Panginoon upang hindi tayo maligaw. Pilitin nating maging tapat at palaguin natin ang ating pananampalataya. Kaya isang leksyon ito o isang paalala ito para sa atin na tayo ay sumunod at magpatuloy lamang sa ating pananampalataya. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, narinig namin ang nangyari sa mga Israelita paglabas sa Ehipto.
ito. Kaya po, niling po namin na tulungan mo kami huwag matulad sa kanilang nagawa. Patuloy mo pong palakasin ang aming pananampalataya at ingatan mo ang aming mga puso upang hindi kami magkasala. Ito ang aming samo at dalangin sa pamangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Marami pong salamat sa oras na ibinigay niyo upang makarinig ng salita ng Diyos para po sa umagang ito. Ako nga po pala si Odil Tayo Diskaya ng CRC Antipolo na bumabati na magandang umaga sa lahat ng mga nakinig at muli kayo po ay aking inaanyayahan bukas alas 5:30 ng umaga na makinig sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang daily devotion ng ating kongregasyon CRC, at maaari nyo rin po itong ibahagi sa iba upang maging pagpapala rin naman kayo sa kanila. Marami pong salamat at God bless po sa lahat.